Kabanata 5521. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Quattro. Hindi pa siya nagpapakita. Napakatagal na. Naiinip na ako. Gusto kong sumugod kaagad sa mga Yefteres. Matapos makakuha ng update mula kay Quattro, nakahanap si James ng isang ligtas na lugar. Pagkatapos, nag-set up siya ng time and isolation formation. Sa ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng balita mula sa Heavenly Secrets Pavilion. Kapag matagumpay niyang nakontak ang mga Shadowers at nakuha ang kanilang suporta, sa wakas ay panahon na para harapin ang mga Yefteres. Habang naghihintay, hindi pinabayaan ni James ang kanyang pagtatanim. Kabisado niya ang isang mahiwagang porma sayon na maaaring sumipsip ng lahat ng uri ng mga inscription. Kung mas maraming inscription ang naiintindihan niya, mas magiging malakas ang kanyang porma sayon. Sa Prison World, nakuha niya ang mga primitive na inscription na ipinanganak sa tabi ng Quattro. Nakuha din niya ang mga primitive na inscription ng Abode Race. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan ang mga ito. Dahil mayroon siyang oras sa kamay, sinamantala niya ang pagkakataon na maunawaan ang mga ito. Lumipas ang oras araw-araw. Ang pag-unawa ni James sa mga primitive na inscription ng Aboda at Avenue Swine Race ay lumalim. Di nagtagal, siya ay lubos na malalim sa mga primitive na inscription. Bagamat hindi pa niya ganap na kabisado ang mga ito, sapat na iyon para isama sila sa porma sayon. Nang ipagpapatuloy na niya ang pag-aaral ng mga primitive na inscription ng Avenue Swines, naramdaman niya ang isang reaksyon mula sa isa sa mga rune sa kanyang katawan. Maya-maya, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Shoro. Nakipag-ugnayan na ako sa Shadowers, James. Papunta na ako sa Dark World. Magkita tayo sa isang Dragon Abyss sa Dark World. Isang mapa ng Dark World ang lumitaw sa isip ni James, at mabilis niyang nahanap ang Dragon Abyss. Ang Dragon Abyss ay medyo malayo sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Siya ay tumayo, dispersed ang formation, at inihagis ang boundary breaker rune upang umalis sa lugar. Hindi nagtagal, lumitaw si James sa Dragon Abyss. Nauna na sa kanya si Shoro. Matapos makita ni James si Shoro, tinanong niya, bakit kailangan nating magkita dito? Forbidden Zone ang lugar na ito. Sumagot si Shoro, ang mga Shadower ay isang mahiwagang puwersa. Kung ito ay ang mga matatanda ng anumang iba pang lahi, madali kaming nakahanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan ang dakilang commander ng Shadowers. Gumamit ako ng ilang koneksyon at nakahanap ako ng subordinate ng mahusay na commander ng Shadowers. Siya ang nag-ayos para magkita tayo dito. Pinagmasdan ni James ang nakapalibot na espasyo at sinabing, alam kong ang lugar na ito ay nauuri bilang isang ipinagbabawal na zona. Ano ang kwento tungkol dito? Paliwanag ni Shoro, ito ay isang pagkasira ng Dragon Race. Dati sila ay isang nakakahimok na lahi. Sa kasamaang palad, pinili nila ang maling panig noong nakaraang alitan. Matapos ang kanilang pagkatalo, sila ay nalipol. Gayunpaman, makapangyarihan ang Dragon Race, at marami sa kanilang mga powerhouse ang nakaligtas. Nagkalat sila at nagtago sa loob ng teritoryo ng mga pangunahing karera. Kaya naman makakahanap pa rin tayo ng mga bakas ng Dragon Races sa loob ng Dark World at sa labas ng mga eroplano. Sagot ni James, I see. Sige, alis na tayo. Tumango si Shoro bilang tugon. Ang dalawa ay sumulong sa Dragon Abyss. Agad na naramdaman ni James ang malakas na pressure na dumarating sa kanya. Kahit na siya ay nasa kabuuan ng Great Celestial Rank at may walang katulad na pisikal na katawan, pinilit pa rin niyang tiisin ito. Nagulat siya, tulad ng inaasahan mula sa isa sa mga ipinagbabawal na lugar, ang lugar na ito ay nakakatakot. Ang Dragon Abyss ay nakalista bilang isa sa 10 mapanganib na rehiyon ng Dark World. Sabay na pumasok sina James at Shoro sa Dragon Abyss. Swoosh! Isang hindi magagapi na puwersa ang dumaan sa kanila, kakaibang kahawig ng isang sword energy. Ikanaway ni Shoro ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw upang harangan ang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya ito lubos na nakayanan at natisod ng ilang hakbang paatras.
Nagulat, sinabi niya, ang pagbabago ng espasyo dito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Kumunot ang noo ni James at sinabing, may nag-ambush sa atin. Pabulaan na ni Shoro, I doubt so. Ang kapangyarihan ay mula sa langit at lupa. Inilibot ni James ang tingin sa paligid. Ang espasyo sa unahan nila ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga kapangyarihang ito na umiral sa langit at lupa ay lumipad sa hangin. Ang ilan ay nagkaroon ng anyo ng sword energies, blades, at isang bahaging natipon upang bumuo ng isang nakakatakot na kaguluhan sa kalawakan. Nagpatawag si Shoro ng proteksyon na hadlang sa kanyang harapan upang labanan ang mga pag-atake. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umabant. Namangha si James, sinabing, napakalakas mo. Gaya ng inaasahan mula sa isang tao sa pagtatapos ng Holy Celestial Rank. Bahagyang ngumiti si Shoro, hindi sumasagot sa pambabala ni James. Ang dalawa ay unti-unting lumalim sa Dragon Abyss. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakbay, napansin nila ang mga puting ambon na nakapalibot sa kanila. Ang ambon ay naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos nilang pumasok sa ambon, hindi na nila nailabas ang kanilang zen. Pareho silang walang kaalam-alam kung gaano kalawak ang ambon. Nawala ang dalawa sa puting ambon. Messenger. Hiniling mong magkita tayo dito. Ngayong dumating na ako, bakit ka pa nagtatago? Umalangaw-ngaw ang boses ni Shoro sa buong Dragon Abyss. Sa kasamaang palad, hindi ka magiging kwalipikadong makita ang ating dakilang komandante kung mabibigo kang makatakas sa ambon, Mr. Shoro, isang malamig na boses ng babae ang sumagot sa kanya. Pinakiramdaman ni James ang paligid at sinubukang alamin kung saan nanggagaling ang boses. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang kanyang boses ay nag-iilusyon, na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Tumingin si Shoro sa paligid na nakakunot ang noo at sinabing, malamang na formation iyon. Dahil sanay ka sa mga forma sayon, maaari mo bang subukang basagin ito? Nagulat na sagot ni James, it's a formation. Wala akong naramdamang mga inscription sa pagbuo. Sumagot si Shoro, nakatago sila sa loob ng puting ambon. Gayunpaman, hindi namin mailalabas ang aming mga zen habang narito kami. Limitado talaga ang lugar na ma-detect natin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo maramdaman ang pagbuo ng mga inscription. Mataimtim na sinabi ni James, paano ko masisira ang forma sayon kung hindi ko man lang maramdaman ang mga inscription sa pagbuo? Sumagot si Shoro, maglakad-lakad tayo at subukang maghanap ng mga pahiwatig. Okay, tumango si James. Nagsimulang gumala ang dalawa sa puting ambon. Hindi nagtagal, naramdaman ni James ang pagbabago-bago ng mga inscription sa pagbuo sa kanilang paligid. Inabot niya, hinawakan ang puting ambon sa kanyang harapan, at matagumpay na nahuli ang isang inscription. Ang misteryosong inscription ay binubuo ng hindi mabilang na mga linya at mukhang magulo. Gayunpaman, ito ay umiikot sa isang organisadong paraan at may mga panuntunan. Saglit na pinagmasdan ni James ang nakasulat. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at sinabi niya, ang inscripsyong ito ay talagang komplikado. Mayroong hindi mabilang na mga patakaran at mga form. Ito ay malamang na hindi isang primitive na inscription ng primevals. Bakit mo sinasabi? Tanong ni Shoro. Ipinaliwanag ni James, medyo marami na akong nakitang primitive inscriptions. Anuman ang lahi, ang mga primitive na inscription ay karaniwang may isang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, wala silang mga panuntunan. Ang mga inscription sa lugar na ito ay naglalaman ng mga patakaran ng langit at lupa ng madilim na mundo. Ibinaba ni Shoro ang posibilidad, at sinabing, imposible iyan. Hindi na ako magtataka kung ang pag-uusapan natin ay ang mga patakaran ng mga eroplano sa labas. Ang mga eroplano sa labas ay medyo mahina, kaya madaling makabisado ang mga patakaran ng kanilang langit at lupa. Gayunpaman, ang madilim na mundo ay walang hangganan. Hindi mabilang na mga lahi ang umiiral sa madilim na mundo, ngunit walang sinuman ang makakabisado sa mga tuntunin ng langit at lupa ng madilim na mundo. Hindi ako maaaring magkamali, sabi ni James. Napaisip si Shoro. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kung tama ka, kung gayon ang dakilang commander ng Shadowverse ay dapat na nagtatago dito.
Kung pinagkadalubhasaan niya ang mga alituntunin ng langit at lupa ng madilim na mundo, siya ay talagang isang nakakatakot na pag-airal. Naging mataimtim ang ekspresyon ni James, nagtatanong kung ito ba ang tamang pagpipilian na hanapin ang dakilang commander ng Shadowverse. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating na sa ito, wala siyang balak na umatras. Tanong ni Shoro, maaari mo bang sirain ang Porma Sion? Sagot ni James, dapat kaya ko. Hanggat naiintindihan ko ang mga tuntunin sa pagpapatakbo ng pagbuo, maaari tayong umalis sa puting ambon. Hindi yun magiging madali. Para ma-master ang mga panuntunan sa pagpapatakbo ng formation, kailangan mong matutunan ang mga panuntunan ng Heaven and Earth ng Dark World. Hindi makapaniwalang tumingin si Shoro kay James. Ngumiti si James at sinabing, nakabisado ko ang isang supernatural na kapangyarihan, na ginagawang madali ang pag-aaral ng mga inscription. Gaano man kahiwaga ang isang inscription, malalaman ko ito. Kasama dyan ang mga panuntunan sa inscription ng langit at lupa ng madilim na mundo. Ang supernatural power na binanggit ni James ay ang primal mantra na nakuha niya sa Endless Plane. Kaya niyang buwagin ang lahat ng uri ng mga inscription. Bukod dito, pinagkadalubhasaan niya ang isang natatanging kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na i-convert ang anumang bagay sa mga panuntunan. Ang lahat ng umiiral ay binubuo ng mga patakaran, kabilang ang langit at lupa. Tiningnan ni James ang mahiwagang inscription niya at sinimulan itong hiwa-hiwalayin. Di nagtagal, ang inscription ay naging daan-daang milyong mga patakaran. Pagkatapos, dahan-dahan silang pinasimple sa kanilang mga pangunahing anyo. Ito ay isang primitive na inscription ng human race. Nang makita ang pinasimpleng inscription sa harap ni James, napasimangot si Shoro. Nagtataka niyang sinabi, hindi ako makapaniwala na nakakuha ka ng isang bihirang primitive na inscription na kabilang sa human race. Bukod dito, mayroon ka ng ilang primitive na inscription na kabilang sa human race. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ang mga sinaunang inscription ng human race. Paano mo malalaman na kabilang ito sa human race? Ipinaliwanag ni Shoro, ang mga sinaunang aklat ng The Heavenly Secrets Pavilion ay may mga tala tungkol dito. Ang mga primitive na inscription ng human race ay ang pinakasimpleng ngunit ang pinakakaakit-akit. Ang bawat isa sa mga primitive na inscription ng human race ay naglalaman ng isang malakas na landas sa paglilinang. Bagamat hindi pa ako nakakita ng isa, nahulaan ko ang kanilang pinagmulan mula sa kung gaano sila kasimple. Naisip ni James, kaya ang primal mantra ay naglalaman ng mga primitive na inscription ng human race. Napakatagal na panahon mula nang makuha ni James ang primal mantra, at pinahintulutan siya nitong madaling maunawaan ang mga primitive na inscription ng ibang mga lahi. Huminga ng malalim si James at sinabing, hindi ko inaasahan na ang primal mantra ay naglalaman ng mga primitive na inscription ng human race. Mukhang ang Endless Plane ay hindi kasing simple ng naisip ko. Ang taong nag-iwan sa primal mantra ay dapat na isang mahiwagang powerhouse. O marahil ay nakuha niya ang mga primitive na inscription ng mga tao ng nagkataon. Malamang na hindi niya alam na ito ay mga primitive na inscription ng human race, kaya tinawag na primal mantra. Anuman ang katotohanan, si James ay nakinabang ng malaki. Binago ni James ang inscription sa pinakasimpleng anyo nito. Pagkatapos, pinasigla niya ang inscription upang muling umunlad sa isang komplikadong anyo. Ang inscription ay dumaan sa mabilis na pagbabago. Sa panahon ng proseso, sinubukan ni James na maunawaan ang mga patakaran nito. Di nagtagal, ang inscription ng pagbuo ay umabot sa pinakahuling anyo nito. Si James ay nakakuha ng isang magaspang na pag-unawa sa mga tuntunin ng inscription. Gayunpaman, ang Porma Sion ay may daan-daang milyong mga inscription, at malayo pa siya sa pagsira sa Porma Sion. Sa kabutihang palad, hindi kailangang maunawaan ni James ang lahat ng mga inscription sa pagbuo. Kailangan lang niyang maunawaan ang isang bahagi ng mga ito. Pagkatapos, maaari niyang gamitin ang primal mantra para i-deduce ang natitira at masira ang formation. Tiningnan ni Shoro si James na may pagtataka at sinabing, amazing. Hindi ko alam na ang mga inscription ay maaaring dumaan sa ganoong proseso. It's no big deal, sagot ni James na may halong ngiti. Pagkatapos, inabot niya at kinuha ang isa pang inscription.
Inulit niya ang proseso at pinag-aralan ang mga panuntunan sa inscription. Nag-deploy si James ng time formation sa paligid niya at nagsimulang maunawaan ang mga inscription. Isa-isa, nakakuha siya ng higit na kaalaman sa pagbuo ng mga inscription. Matapos matagumpay na maunawaan ang ilang inscription sa pagbuo, sinubukan ni James na pagsamahin ang mga ito upang bigyang kahulugan ang buong pormasayon. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sa wakas ay naunawaan niya ang mga panuntunan sa pagpapatakbo ng pormasayon at matagumpay na nabasag ang pormasayon. Sa sandaling umalis sila sa pormasayon, ang tanawin ay nagbago ng husto. Ito ay hindi na isang tiwangwang na lupain kundi isang magandang tanawin na may malawak na hanay ng kabundukan at magagandang batis. Isang babaeng naka-red dress ang nakatayo sa harapan nila. Siya ay matangkad at maganda ngunit may malamig na ekspresyon. Halos magmukhang walang emosyon ang babae. Pinagmasdan niya si James at Shoro na lumabas ng formation. Huminto ang kanyang tingin kay James, at pagkatapos ay sinabi niya, kailan lumitaw sa Dark World ang isang henyo na nakakabisado sa mga primitive na inscription ng human race. Kahit medyo malamig ang boses niya, puno ito ng pagtataka. Lumapit si James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Ako si James Caden." "Sino ka?" Sumagot ang babae, "Ako si Selah Hebril." Tumingin si Shoro sa kanya at nagtanong, "Ikaw ba ang mensahero ng Shadowers?" Bahagyang tumango si Selah at sumagot, "Oo. Narito ako para ipakilala ang taong ito sa dakilang commander ng Shadowers." Hindi nag-aksaya ng panahon si Shoro para sabihin ang dahilan ng kanyang pagbisita. Tumingin si Selah kay James at sinabing, "Isang mababang cultivation rank ngunit kakaibang pisikal na lakas. Kabisado mo ang primitive na inscription ng human race at nilikha mo ang Trescentia Completaire art. Sige, kwalipikado kang makilala ang ating dakilang commander." Pagkasabi ni James ng pangalan niya ay agad siyang nakilala ni Selah. Naging mainit na paksa ang pangalan ni James sa Dark World. Kahit na si Selah ay namuhay ng liblib sa mundo, ang Shadowers ay may isang malakas na network ng intelligence. Kaya, alam niya ang karamihan sa mga mahahalagang kaganapan na nangyayari sa madilim na mundo. Tumingin si Selah kay Shoro at sinabing, "You stay here. Pwede siyang sumama sa akin." Si Shoro ay may walang pakialam na ekspresyon, hindi naabala sa kahilingan. Hindi niya intensyon na makipagkita pa rin sa mga Shadowers Great Commander. Ang kailangan lang niyang gawin ay tulay ang koneksyon para kay James. Tumingin si Shoro kay James at pinaalalahanan siya, "Mag-ingat ka." Bahagyang tumango si James. Nauna si Selah at sinabing, "Tara na." Sumunod si James sa likod niya at mas lumalim sa hanay ng bundok. Huminto si Selah sa paanan ng isang espiritual na bundok at lumingon. Tumingin siya kay James at sinabing, "Maghintay ka muna dito. Ipapaalam ko sa dakilang commander. Siya ang magdedesisyon kung makikita ka o hindi." "Okay." Sinenyasan siya ni James na magpatuloy. Nawala si Selah sa paanan ng bundok. Sa susunod na sandali, siya ay nasa tuktok na ng espiritual na bundok kung saan makikita ang isang malungkot na asyenda. Nasa loob ng manor ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na damit. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon, lumulutang 100 metro sa itaas ng sahig. Maraming dilaw na inscription ang nakapalibot sa kanyang katawan. Ang mga inscription ay nagtipon at nakabalot sa kanya na parang kaliskis ng dragon. Pumasok si Selah sa manor at tumawag, "Ama." Nawala ang mga inscription sa paligid ng katawan ng lalaki. Pinigilan ng lalaki ang kanyang aura at dahan-daang bumagsak sa sahig. Ang isang upuan ay agad na lumitaw sa likuran niya, at siya ay naupo. Ngumiti siya at sinabing, "Halika nga dito. Umupo ka na." Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, tinawag ang isa pang upuan at mesa. Lumapit si Selah at umupo. Tanong ng lalaking nakadilaw na damit, "Kanina ka pa hindi nakakapunta dito? May malaking nangyari ba sa outside world?" Ang pangalan ng lalaki ay Jurit Hebril. Siya ay walang iba kundi ang dakilang commander ng Shadowers, isa sa mga pinakamisteryosong figure ng Dark World. Bukod sa ilang pangunahing matatanda, hindi pa siya nakikilala ng iba pang matatanda. "Ma'am," bahagyang tumango si Selah at sinabing, "Nitong mga nakaraang taon,
medyo may mga malalaking kaganapan sa Dark World. Sinabi sa kanya ni Sayla ang tungkol sa mga kaganapan kamakailan sa Dark World. Nagulat si Jurit matapos marinig ang mga Yefter Saint, si Yui, na pinatay sa Central Plain. Bulalas niya, ang mga Yeftero ay ang mga pinuno ng apat na sinaunang lahi. Sila ang mga pinuno ng Dark World. Sino ang may lakas ng loob na pumatay sa kanya? Umiling si Sayla at sinabing, hindi ako sigurado kung sino ang may gawa nito. Siya nga pala, isang tao na nagngangalang James Caden ang nasa labas na naghihintay na makita ka. Dumaan siya sa Heavenly Secrets Pavilion para hanapin ako at hiniling na ipakilala kita sa kanya. Noong nakaraan, naglathala ang Heavenly Secrets Pavilion ng rangkang ng supernatural powers. Siya ang lumikha ng Trescentia Completer Art, na nanguna sa listahan. Mas mataas pa ito kaysa sa ating supernatural power. Ganun ba? Interesting. Naintriga si Jurit. Gayun din, pinagkadalubhasaan niya ang mga primitive na inscription ng mga tao, sabi ni Sayla. Nagulat ang katawan ni Jurit, at pagkatapos ay nagtanong siya, ang mga sinaunang inscription ng lahi ng tao. Ang mga inscription iyon ay lumitaw sa maikling sandali sa madilim na mundo. Sigurado ka? Hindi naman. Inangkin ng Deputy Pavilion Master ng Heavenly Secrets Pavilion, sabi ni Sayla. Habang si James at Shoro ay nakulong sa loob ng Pormasayon, narinig niya ang kanilang pag-uusap at nalaman na napag-aralan ni James ang mga primitive na inscription ng human race. Gayunpaman, hindi niya makumpirma kung totoo ang kanyang mga sinabi. Ang mga primitive na inscription ng human race ay lumitaw ng napakaikling sa Dark World. Kahit na ang mga pangunahing lahi ay walang mga talaan ng mga primitive na inscription ng human race. Papasukin mo siya, sabi ni Jurit. Sige. Tumango si Sayla, saka nawala. Muling humarap si Sayla kay James, na nagsasabing, pumayag ang ating dakilang commander na makita ka. Okay. Bahagyang tumango si James, pagkatapos ay sinundan si Sayla sa espiritual na bundok. Di nagtagal, nakarating sila sa tuktok ng espiritual na bundok. Sumunod si James sa manor at nakita niya ang dakilang commander ng Shadowers. Inaasahan niya na ang mga Shadowers Great Commander ay isang uri ng masamang nilalang. Gayunpaman, ang middle-aged na lalaki sa harap niya ay matikas at may napaka-aristocratic aura. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako si James Caden. Isang karangalan na makita ka, Ginoo." Nagulat si James na si Jurit ay isang matikas at mukhang marangal na lalaki. Itinuro ni Jurit ang isang upuan sa malapit at sinabing, "Maupo ka." Ginawa ni James ang kanyang sarili. Tanong ni Jurit, "Bakit ka nag-effort para hanapin ako?" Sumagot si James, "May importante akong gustong pag-usapan sa iyo, sir." Pagkatapos magsalita, sinubukan ni James na maramdaman ang cultivation rank ni Jurit. Gayunpaman, mahusay na nakatago ang aura ni Jurit, at imposibleng makita ang kanyang cultivation rank. Kalmadong tanong ni Jurit, ano ang napakahalaga? Bagamat alam niyang sinubukan ni James na maramdaman ang kanyang cultivation rank, hinayaan niya itong dumausdas. Sigurado si James na ang dakilang commander ng Shadowers ay isang walang katulad na powerhouse. Sinabi niya ng totoo, "Naparito ako upang hilingin ang iyong tulong upang sirain ang mga Yeftero." Oh! Napukaw ang kuryusidad ni Jurit. Inis kanya si James pataas at pababa, pagkatapos ay nagtanong, "Gusto mong sirain ang mga Yeftero? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? May ideya ka ba kung anong uri ng pag-iral ang mga Yeftero?" Seryosong sabi ni James, "Oo naman. Nakagawa na ako ng plano. Hanggat sasama ka sa amin, tiyak na mapapabagsak namin ang mga Yefteres." Mahinahong sabi ni Jurit, "Talaga? Mag-elaborate ka." Alam ni James na may karne ng baka ang mga Shadowers kasama ang mga Yeftero. Kaya naman, hindi siya nag-aalala na malik nila ang kanyang plano. Para manalo kay Jurit, tapat na ibinahagi ni James ang mga detalye ng kanyang operasyon. "Kaya kasali ka sa pagkamatay ni Yui," gulat na sabi ni Sayla. Mahinahong sabi ni Jurit, "Minimaliit mo ang mga Yeftero. Ang mga ito ay nakakahimok at hindi kasing simple ng kanilang hitsura. Ang pinuno ng Yefteres ay hindi ang kanilang pinakamalakas na miyembro.
Sa pagkakaalam ko, may dalawang elder ang mga Yeftero sa Quasi-Bliss rank. At saka, noon. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Jurit na nagsasabi. Upang matiyak na ang mga Yeftero ay nanatiling mga pinuno ng madilim na mundo, isa sa mga powerhouse ng Yefteres, na nasa Quasi-Bliss rank, ay hindi pumasok sa Halcyon Road. Walang nakakaalam ng kanyang kasalukuyang ranggo o kung siya ay pumasok sa Transcendental Bliss rank. Tumingin si Jurit kay James at pinayuhan siya, "It's not too late to stop now." Walang paraan na maaari mong sirain ang mga Yefteres. Hindi inaasahan ni James na magkakaroon ng iba pang trumpo ang Yefteres. Kahit na ang Heavenly Secrets Pavilion ay walang akses sa impormasyong ito. Gayunpaman, hindi sumuko si James. Matigas niyang sabi, "I'm fully prepared. Basta sumali ka sa amin, magtatagumpay kami." Talaga? Sinong kakampi mo? Tanong ni Jurit. Sinabi ni James, isang powerhouse na nabigong makapasok sa Transcendental Bliss rank ngunit kasalukuyang nasa Quasi-Bliss rank. May isa pang powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Gayun din, mayroong isa sa isang ranggo na lampas sa Quasi-Bliss rank ngunit nasa katuparan ng Holy Celestial rank. Saglit na binanggit ni James ang lakas ng mga miyembro ng kanyang partido ngunit hindi ibinunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Tumingin siya kay Jurit at nagtanong, "Kung aakitin ko ang mga powerhouse ng Yefteres sa Central Plain, sa tingin mo ba matagumpay nating masisira ang punong tanggapan ng Yefteres gamit ang mga powerhouse na ito?" Nahulog sa malalim na pag-iisip si Jurit. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Selah at nagtanong, "Mayroon na bang ganito karaming powerhouse sa Dark World?" Umiling si Selah at sumagot, "Not that I know of. Ang aming mga intelligence network ay hindi nakakuha ng ganoong impormasyon." Sabi ni James, "Nagsasabi ako ng totoo. Alam ko ang galit mo sa mga Yeftero, at sigurado akong mas sabik ka kaysa sa akin na sirain sila, tama ba?" Bahagyang tumango si Jurit at sinabing, "Talaga. Gusto ko silang sirain. Kung hindi dahil sa mga Yeftero, hindi na ako magtatagal dito sa pagtatago." Noon, tinipon ng mga Yeftero ang iba pang sinaunang lahi at ilang iba pang malalaking puwersa at ako ay nasugatan ng husto, na naging sanhi ng matinding paghihirap ng mga Shadower. Sabi ni James, "It's the perfect opportunity for you, sir. Hanggat magtagumpay ang operasyon, hindi mo na kailangang magtago at maakay ang mga Shadower na maging isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Dark World. Sa wakas ay makakabalik na sa mata ng publiko ang mga Shadowers." Haha. Tumawa si Jurit. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, "The Shadowers are an assassination organization. Paano tayo malayang makakagalaw sa Dark World? Magiging target tayo ng lahat ng karera ng Dark World. Bumalik ka na, James. Ang mga Shadowers ay mananatili sa labas nito." Si James ay ayaw sumuko matapos makarating sa malayo. Sinubukan niyang hikayatin si Jurit, na nagsasabing, "Narinig kong tatanggap ang mga Shadowers ng trabaho para paksay ng mga Yefteres kung tama ang presyong inaalok. Nakakatuwa ka. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo ito para makasakay ako." "Oo naman, kaya kung kunin ang trabaho mo." Gayunpaman, ang mga Shadowers ay nakakalap ng hindi mabilang na mga mapagkukunan, kabilang ang maraming mahirap na kayamanan. "Kaya ano ang maibibigay mo sa akin?" Sumagot si James, "Matagal na ang nakalipas, ang Dark World ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga lahi. Gayunpaman, ang ilan ay nabura at unti-unting nakalimutan sa paglipas ng panahon. Naturally, ang kanilang mga primitive inscriptions ay nawala na rin. Noong nakaraan, may isang makapangyarihang lahi na tinatawag na Abudas. Sapat ba ang kanilang mga primitive na inscription para kumilos ka?" Sabi ni Jurit, "The Abudas. Iyan ay isang napaka-tempting na alok. Kung ibang ordinaryong lahi, pumayag na ako. Gayunpaman, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga Yefteres. Nakakahimok sila, at ayaw kong makipagsapalaran. Sa madaling salita, ang mga primitive na inscription ng Aboder race lamang ay hindi sapat para sa akin na makipagsapalaran. Paano kung bigyan din kita ng mga primitive na inscription ng ibang lahi? May bagong lahi na tinatawag na Avenue Swines. Ang primogenitor ng Avenue Swines ay nasa unang bahagi lamang ng Holy Celestial rank, ngunit pinatay niya ang saint ng Yefteres, si Yui.
Pinataas ni James ang kanyang alok, gamit ang mga primitive na inscription ng Avenue Swines upang manalo kay Jurit. Hindi sapat iyan, umiling si Jurit at sinabing, sa aking cultivation na rango, gaano man karaming mga primitive na inscription ang iaalok mo sa akin, hindi ito makakatulong sa aking lakas. Gayunpaman, biglang huminto si Jurit. Matapos makadama ng pagkakataon, sabik na tanong ni James, Sabi ni Jurit, narinig kong pinagkadalubhasaan mo ang mga primitive na inscription ng human race. Sinasabing ang mga primitive na inscription ng human race ay ang ubod ng lahat ng inscription. Kung maibibigay mo sa akin ang mga primitive na inscription ng human race, kukunin ko ang trabahong ito. Deal, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni James. Gayunpaman, kakailanganin kong kumilos ka bago ko ibigay sa iyo ang mga primitive na inscription ng human race. Sumingit si Sela, at sinabing, panuntunan namin na tumanggap ng bayad bago ang trabaho. Nanatiling tahimik si Jurit, sang-ayon sa sinabi ni Sela. Si James ay ayaw ibigay ang primal mantra ng ganoon kadali. Kung tutuusin, wala siyang magagawa kung salungatin ni Jurit ang kanyang salita. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati, na kumpromiso si James at sinabi, pagkatapos ng operasyon, ibibigay ko sa iyo ang natitira. Napaisip si Jurit. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang tumango at sinabing, sige, deal. Tumingin si James kay Sela at sinabing, ibibigay ko rin sa iyo ang mga primitive na inscription ng Abudas at Avenue Swine. Sige, pagsang-ayon ni Sela. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at lumabas ang 5 elemental curses. Ito, napatulala sina Jurit at Sela. Nagpatuloy si James, na nagsasabing, ito ang mga primitive na inscription ng elemental primevals. Mangyaring hilingin sa ilan pa sa iyong mga powerhouse na kumilos. Nais ni James na makakuha ng higit pa sa mga kapangyarihan ng Shadowers upang kumilos. Tumingin siya kay Jurit at sinabing, paano tumutunog ang mga primitive na inscription ng elemental primevals para sa tulong ng 5 powerhouse sa Holy Celestial Rank. Sabi ni Jurit, it's quite a tempting offer. Napaka-generous mo. Kukunin ko. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ano yun? Sumagot si Jurit, kung matagumpay nating sirain ang Yefteres, gusto ko ang kalahati ng kanilang mga mapagkukunan. Hindi, agad na tumanggi si James at sinabing, gagawin ko ang lahat para sirain sila. Paano ko ibibigay sa iyo ang kalahati ng kanilang mga mapagkukunan? Sandaling nag-isip si Jurit. Tapos, sabi niya, then, you can have their resources. Ngunit gusto kong makuha ang kanilang mga lupain. Medyo matako ka, no? Kalmadong sabi ni James, sasali rin ang Mevraes sa operasyong ito. Kahit pumayag ako, hindi papayag ang Mevraes. Huwag kang mag-alala. Kaya kung harapin ang mga Mevraes. Napaisip si James. Kung tutuusin, may karelasyon pa rin siya sa mga Mevraes. Kahit anong mangyari, ang biological father ni Thea ay ang Mevraes leader. Kaya naman, ayaw niyang mapahamak sila. Paano ang mga Shadowers at ang Mevraes na hatiin ang lupain ng mga Yefteres? Pansamantalang tanong ni James. Binabayaran ni James ang Shadowers para kumilos. Natural, hindi niya gustong makakuha ang mga Shadower ng higit sa nararapat sa kanila. Sige, deal. Ibigay ang kalahati ng mga primitive na inscription ng human race, agad na humingi ng bayad si Jurit. Ipinatawag ni James ang kalahati ng primal mantra. Kalahati ng primal mantra ang naganap sa harap ni Jurit. Inabot ni Jurit at sinimulang obserbahan sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siya. Kahanga-hanga. Mukha silang simple ngunit misteryoso. Gaya ng inaasahan mula sa mga pangunahing kaalaman ng mga primitive na inscription, kamangha-mangha ang mga ito. Kahit na sa kasalukuyang cultivation rank ko, hindi ko sila lubusang maintindihan. Tumingin sa kanya si James at sinabing, ibinigay na sa iyo ang kalahati. Iniligpit ni Jurit ang kalahati ng primal mantra, tumingin kay James, at nakangiting sinabi, ibigay mo rin sa akin ang mga primitive na inscription ng Abudas at elemental primevals. Pagkatapos, dadalhin ko si Sela at 5 pang powerhouse para lumahok sa operasyon. Ipinatawag ni James ang mga primitive na inscription ng Abudas at elemental primevals nang walang pag-aalinlangan.
Iniwan sila ni Jurit. Itinuro ni James, pinamunuan mo ang mga kapangyarihan ng Shadower sa Yeftero World. Kapag oras na para kumilos, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Pagkatapos, tinawag ni James ang isang inscription at sinabing, makikipag-ugnayan ako sa iyo sa pamamagitan nito. Inalis ni Jurit ang inscription at sinabing, oo naman, walang problema. Magkita tayo sa Yeftero World. Nagpaalam si James at tumalikod na para umalis. Pagkatapos niyang mawala sa paningin, dumilim ang mukha ni Selah. Pagkatapos, sinabi niya, talaga bang kikilos tayo ng walang ingat, Ama? Kinuha ni Jurit ang hindi kumpletong primal mantra at hinawakan ito na parang isang kayamanan. Pagkatapos, nakangiting sabi niya, kalahating lang ito sa mga primitive na inscription ng human race, ngunit sulit ito. May mga alingaw-ngaw na ang mga primitive na inscription ng human race ay ang ubod ng lahat ng inscription. Sa mga primitive na inscription na ito, naiintindihan ko ang mga pinakamataas na landas sa paglilinang. Kung pag-aaralan ko itong mabuti, baka maabot ko ang Transcendental Bliss rank. Pagkatapos, lumingon si Jurit kay Selah at nag-utos, ipaalam sa aming mga powerhouse na maghanda na umalis sa Yeftero World at hintayin si James. Kahit na hindi natin mapuksa ang mga Yeftero, sisiguraduhin nating magdurusa sila ng matinding pagkalugi. Curious din akong makita kung ano pang powerhouse na nakuha ni James sa panig niya. Sige, mabilis na umalis si Selah upang ipaalam sa kanilang mga nangungunang powerhouse. Mabilis na umalis si James at muling nakipagkita kay Shoro. Nang makita si James, nagtanong si Shoro, paano ito nangyari? Nakangiting sagot ni James, good. Paano mo siya nakuhang tumulong? Nagulat si Shoro. Napangiti ng mahina si James, hindi sumagot sa tanong niya. Iniba niya ang usapan at sinabing, tara na. Pagkatapos, humakbang siya sa puting ambon. Sa pagkakataong ito, madali silang dumaan at lumitaw sa madilim na espasyo sa labas ng Dragon Abyss. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay sinabing, salamat, Mr. Shoro. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na mahahanap ang dakilang commander ng Shadowers. Maghiwalay tayo ng landas dito. Ipaalam sa akin kung ang mga Yeftero at iba pang malalaking puwersa ay nagpapakita ng mga abnormal na aktibidad. Sagot ni Shoro, all the best. Kung sisirain mo ang Yefteres, ang madilim na mundo ay sasailalim sa malaking pagbabago. Nakangiting sabi ni James, by the way, I need some boundary breaker runes. Madalas akong naglalakbay kamakailan at nauubusan na ako. Kumuha si Shoro ng ilang boundary breaker runes at ibinigay kay James. Ginamit ni James ang isa sa mga rune at umalis sa lugar. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa Central Plain. Mabilis niyang binago ang hitsura at aura. Pagkatapos, palihim siyang lumapit sa Elysium Hall. Ang Elysium Hall ay normal, at tila walang nangyari kamakailan. Pumasok si James sa Elysium Hall at mabilis na hinanap si Quattro. Nang mahanap ni James si Quattro, kasama niya si Jada. Tila napaka-intimate ng dalawa, at halatang nagbago ang kanilang relasyon habang wala si James. Bumalik ka na. Napatingin si Quattro kay James. Pagkatapos, kumaway siya kay Jada at sinabing, umalis ka muna saglit. Tumingin si Jada kay James at saka sumagot, sige. Pagkaalis ni Jada, umupo si James at nagtanong, hindi pa ba nagpapakita si Holly Anor? Umiling si Quattro at sinabing, hindi. Naiinip na rin ako. Dapat matagal na siyang dumating. Bakit wala pa siya? Walang nagmamadali. Maghintay pa tayo ng kaunti, sabi ni James. Nakipag-ugnayan si James kay Shoro at nagtanong tungkol sa mga kamakailang aktibidad ng Yefteres at iba pang pangunahing karera ng Dark World. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng update. Wala pang aksyon ang mga Yeftero. Para naman sa ibang lahi, tahimik din sila at walang ginagawang kakaiba. Bahagyang natarante si James. Naisip niya, ang pagkamatay ng mga Yeftero. Dapat ay nagdulot ng malaking kaguluhan si Saint. Bakit napakapayapa ng Dark World? Hinihintay ba nilang kumilos ang mga Yeftero? Pagkaraan ng ilang sandali, muli niyang nakipag-ugnayan kay Shoro at nagtanong, alam ba ng Heavenly Secrets Pavilion kung nasaan ngayon ang dakilang elder ng Yefteres, si Holly Anor?
Sumagot si Shoro, palihim siyang pinagmamasdan ng aming mga especially iya. Gayunpaman, nawala siya pagkatapos na dumaan sa isang ipinagbabawal na lugar. Nawala na natin siya simula noon. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Mag-ingat ka, James. Si Holly Anor ay naging dakilang elder ng Yefteres sa loob ng maraming taon. Matagal na siyang namumuno habang ang kanilang pinuno ay nag-iisa. Hindi siya simpleng karakter at nababasa niyang mabuti ang sitwasyon. Malamang na alam niya ang panganib ng pagpunta sa Central Plain at maaaring pinili niyang magtago. Marahil ay maaaring lumitaw siya sa Elysium Hall nang hindi mo inaasahan. Sige. Naiintindihan ko. Basta magpakita siya, sisiguraduhin kong hindi siya aalis, ani James. Lumingon si James kay Quattro at nag-utos, mag-ingat, at huwag mahulog sa bitag ng mga Yefteres. Ngumiti si Quattro at sumagot, huwag kang mag-alala. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Tumayo si James at umalis para hanapin si Cairo. Mabilis na tumayo si Cairo at binati siya, James. Bagamat mataas ang ranggo ng cultivation ni Cairo, nanatili siyang magalang kay James. Tutal nakabawi naman siya dahil kay James. Ma'am, umupo si James sa tabi niya at sinabing, pumunta ako para makipag-chat saglit. Alam mo bang may ranggo na mas mataas sa quasi-bliss rank? Narinig ko na ito ay kakaiba, at ang lakas ng isang tao ay napaka-unstable sa ranggo na iyon. Nalaman ni James mula kay Talvalay ang tungkol sa kakaibang ranggo na lampas sa quasi-bliss rank, ang ritual rank. Sa ritual rank, ang lakas ng isang tao ay magpapalit-palit sa pagitan ng malakas at mahina. Na-curious si James tungkol sa ritual rank at nagtanong kay Cairo tungkol dito. Kumunot ang noo ni Cairo at nagtanong, may ganoong ranggo ba? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Hindi mo ba naramdaman ang ranggo noong sinubukan mong makapasok sa Transcendental Bliss rank? Hindi. Umiling si Cairo. Kakaiba iyon. Nagtataka si James kung bakit hindi naramdaman ni Cairo ang ritual rank. Gayunpaman, kahit papaano, nakapasok si Talvalay sa ranggo. Sunod-sunod na tanong ni James, na lahat ay may kinalaman sa ritual rank. Gayunpaman, hindi masagot ni Cairo ang alinman sa kanila. Pagkatapos makipag-chat saglit, tumayo si James at sinabing, mag-leave muna ako. Umalis si James na may napakaraming tanong na hindi nasasagot. Ang mga sagot ay tila napakalayo, at tila hindi niya ito mauunawaan sa lalong madaling panahon. Siya ay nasa tuktok lamang ng Great Celestial Rank at hindi man lang naabot ang Martial Celestial Rank. Matagal bago niya malapit ng malutas ang mga tanong na ito. Ang pagsisikap na maunawaan ang mga ito ngayon ay isang pag-aaksaya ng oras. Ang kanyang pangunahing prioridad ay alamin kung ano ang ginagawa ng dakilang elder ng Yefteres, si Holly Anor. Sa paghusga mula sa kung gaano katagal ang lumipas, ang dakilang elder na Gayunpaman, ang mga primeval sa likod ng mga puwersang ito ay hindi pa nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkilos. Tila hinihintay nila ang unang hakbang ng mga Yeftero. Anong meron? Lahat ba kayo ay pipi? Umalangaw-ngaw ang boses ni Hakathra sa buong main hall. Sa sandaling ito, tumayo ang isang matanda. Maingat na sinabi niya, Sir Hakathra, malaki ang posibilidad na ang bagay na ito ay may kaugnayan kay James. Si James ay may suporta ng Theognostos. Isa siyang tunay na powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Sa aking palagay, ang tanging taong makakapatay kay Saint Yui ay ang mga powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Alam siguro ni Sir Holly Anor na dead-end ang biyahe papuntang Central Plain this time. Kaya naman nagtago siya imbes na pumunta doon. Tama iyan. Sumang-ayon naman ang ibang matatanda. Sir Hakathra, hindi ba may mga powerhouse sa quasi-bliss rank sa ating lahi? Bakit hindi natin sila palabasan sa bundok? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Hakathra. Inis kanya ang mga matatanda sa main hall. Kahit galit na galit siya, hindi niya sila sinisisi. Ang Yeftero race ay namuno sa Dark World sa loob ng maraming taon. Wala sa mga karera ang nang-ahas na lumaban sa Yeftero race. Ngayong patay na si Saint Yui, normal na sa mga nabubuhay na nilalang na mataranta. Namatay si Yui sa Central Plain, kaya sino ang maglalakas loob na pumunta sa Central Plain?
Naging ilaw ang katawan ni Hakathra at nawala sa main hall. Nang muli itong lumitaw, ito ay nasa espiritual na bundok ng Yeftero Race. Ang espiritual na bundok na ito ay may mataas na katayuan sa Yeftero Race. Isang powerhouse ng Yeftero Race ang nanirahan sa espiritual na bundok na ito. Ang powerhouse ay dating matanda. Matapos makapasok sa Quasi-Bliss rank, hindi na siya nagpakita pa. Nabuhay siya at nagnilay-nilay sa pag-iisa. Sa pagpasok sa pinakamataas na ranggo, nais niyang maabot ang tuktok ng pyramid. Ang elder na ito ng Yeftero Race ay si Trevelyan Yeftero. Si Trevelyan ay sikat sa kasaysayan ng Dark World. Dahil nawala siya maraming taon na ang nakalilipas, nakalimutan ng maraming lahi ng Dark World na may ganoong powerhouse sa Yeftero Race. Ang pinuno ng Yeftero Race, si Hakathra, ay lumitaw sa tuktok ng espiritual na bundok. May kagubatan sa tuktok ng bundok. Sa kagubatan ay may ilang kakaibang puno. Sa dulo ng kagubatan ay isang kahoy na bahay. Umakyat si Hakathra sa bahay at binati, "Sir Trevelyan, ako, si Hakathra, ay gustong makita ka." Kriek. Bumukas ang kahoy na pinto. Pagkatapos, isang pagod na boses ang tumunog, "Pasok." Pumasok si Hakathra sa bahay. Simple lang ang layout ng kahoy na bahay. Isang kama lang ang naroon at wala nang iba. Isang matanda ang nakaupo sa sahig bago ang kama na nakakross ang mga paa. Nakasuot ng kulay abong damit ang matanda. Mukha siyang matanda. Puno ng kulubot ang mukha niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at mukhang mapurol ang mga ito. Sinulyapan si Hakathra sa harap niya, tinanong niya, "Ano ang gusto mo?" "Sir Trevelyan, may nangyari." Sa mabigat na ekspresyon, ikinwento ni Hakathra ang lahat ng nangyari. Ngayong nawala si Sir Halianor, maraming powerhouse ang ayaw pumunta sa Central Plain para mag-imbestiga. Sana ay makaalis ka sa pag-iisa at pumunta sa Central Plain dahil kailangan kong manatili sa karera upang pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon kapalit ni Sir Halianor. Si Hakathra ay prangka tungkol sa kanyang motibo. Gusto niyang hilingin kay Trevelyan na lumabas sa pag-iisa. Theognostos. Matapos marinig ang lahat ng iyon, kumikinang ang mapurol na mga mata ni Trevelyan. Nakalabas na kaya ang mga taong pumasok sa Halcyon Road? Kung nasa labas sila, bakit hindi sila nagpakita? Bakit nila pinapakita sa halip ang nakababatang henerasyon? Umiling si Hakathra at sinabing, "Hindi ako sigurado." Kung totoo, ang mga powerhouse ng ating lahi na pumasok sa Halcyon Road ay dapat nakapasok din sa Transcendental Bliss rank. Hindi ko alam ang totoo. So, sana makapag-trip ka doon ng personal. Tumayo si Trevelyan at nag-unat ng likod. Tamad na sabi niya, "Matagal na panahon na rin simula noong naglibot ako sa Dark World. Iniisip ko kung may mga buhay na nilalang sa madilim na mundo na nakakaalala sa akin." Nagmamadali, sinabi ni Hakathra, "Kung lalabas ka sa pag-iisa, kahit na mayroon silang mga powerhouse sa Transcendental Bliss rank, hindi sila kikilos ng padalos-dalos. Mangyaring tawagan ang mga pagbaril at hulihin ang mamamatay tao na pumatay kay Saint Yui. Mayroong Quasi-Bliss rank powerhouses sa Yeftero Race. Ang pinuno ng Yeftero Race, si Hakathra, ay nagnilay-nilay sa loob ng maraming taon. Nakapasok na rin siya sa Quasi-Bliss rank. Sa nakaraang alitan, ang isang powerhouse ng Yeftero Race sa Quasi-Bliss rank ay hindi napunta sa Halcyon Road. Kasama si Trevelyan, may 3 powerhouse na hindi pumunta. Bukod dito, ito lamang ang lakas na ipinakita ng Yeftero Race. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga powerhouse ang nagtatago sa dilim. Tumingin si Trevelyan kay Hakathra at sinabing, "Ang ating mga ninuno ay nagbigay daan para sa ating lahi at ginawa ang ating lahi na pinakamalakas na lahi sa madilim na mundo. Matagal nang pinamunuan ng ating lahi ang madilim na mundo. Walang sino man ang makakapagpabagal sa katayuan ng ating lahi. Kahit na ang puwersang nilikha ng isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank ay hindi magagawa iyon." Pagkasabi nun ay nawala na ang katawan niya. Natanggap ni Shoro ang balita sa sandaling pumunta si Hakathra upang makipagkita kay Trevelyan. Agad niyang ipinaalam kay James ang tungkol dito. Nang malaman ito ni James, hindi niya maiwasang mapangiti. Aniya, "Hindi ko ini-expect na hindi magpapakita si Halianor dahil sa takot.
Dahil nagpadala ang Yeftero Race ng powerhouse sa Quasi-Bliss rank dito, hindi ko sila hahayaang umalis. Kaagad, nakipagkita si James kay Quattro at nahanap si Cairo. Dragon General, ano ito? James, may nangyari ba? Parehong tanong ni Quattro at Cairo. Sumagot si James, nakatanggap ako ng balita mula sa Heavenly Secrets Pavilion. Napagtanto ni Sir Halianor ng Yeftero Race na magiging delikado ang biyahe papuntang Central Plain, kaya nagtago siya. Ang pinuno ng Yeftero Race ay nagpadala ng isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank para pumunta rito. Quasi-Bliss rank. Kumunot ang noo ni Quattro. Sinulyapan ni James si Quattro at nagtanong, anong problema? Natatakot ka ba? Sabi ni Quattro, hindi ako natatakot. Kahit na hindi ako makapatay ng powerhouse sa Quasi-Bliss rank, hindi ako mamamatay. Dragon General, dahil nagpadala ang Yeftero Race ng powerhouse sa Quasi-Bliss rank, hindi kita matutulungan. Tumingin si James kay Cairo at sinabing, sa'yo lang ako makakaasa. Alam ni James kung gaano kakilakilabot ang mga powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Sa Prison World, si Gustav, na nasa Quasi-Bliss rank, ay lumaban sa 5 powerhouse na nag-iisa. Nakipaglaban siya sa 5 powerhouse sa Consummation Holy Celestial rank at natalo silang lahat. Kung ito ay isang life or death na labanan, ang 5 powerhouses ay namatay na. Kumunot ang noo ni Cairo at sinabing, hindi ako siguradong matatalo ko sila. Bagamat nasa tuktok ako ng Quasi-Bliss rank, ang Yeftero Race ang Panginoon ng Dark World. Ang Yeftero Race ay may maraming supernatural signature skills. May agwat sa pagitan ng kapangyarihan ng una at huling yugto ng Quasi-Bliss rank. Gayunpaman, ang puwang ay maaaring paliitin sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga supernatural na kasanayan sa pagpirma. Bukod sa, huminto muna siya bago nagpatuloy, kahit mapatay ko siya, masyadong mababa ang level ng Central Plain. Kahit na ito ay isang 10th level na eroplano, hindi nito kakayanin ang laban sa pagitan ng 2 powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Kung lalaban tayo, baka bumagsak ang Central Plain. Ang Central Plain ay hindi maaaring gumuho, sabi ni James. Dapat kontrolado ang laban sa loob ng universo kung nasaan ang Elysium Hall. Medyo mahirap iyon, sabi ni Cairo. Kung ang powerhouse ng Yeftero Race sa Quasi-Bliss rank ay nagpipilit na palawakin ang lugar ng laban, wala akong magagawa para pigilan siya. Saglit na nag-isip, sinabi ni James, ang tanging paraan ngayon ay ang bitag ang powerhouse ng Yeftero Race, na papunta sa Central Plain, at patayin siya. Umiling si Cairo. Masyadong mahirap matrap ang isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Sinulyapan ni James si Cairo at sinabing, nakabisado mo ang mga primitive na inscription ng Glacium Race. Nilinang mo rin sila sa pinakamataas na ranggo. Ituturo ko sa iyo ang mga primitive na inscription ng iba pang 4 na lahi. Linangin mo ang mga elemental curses. Sa iyong cultivation rank, kung magsasama ang 5 elemento, kahit isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank ay masasaktan. May sapat bang oras? Nag-aalala si Cairo. Naniniwala ako sa iyong talento at pangunawa. Kung mag-set up tayo ng time formation, dapat may sapat tayong oras, ani James. Sige. Tumango si Cairo. Tumingin si James kay Quattro at sinabing, Quattro, maghanda ka. Kalahati. Kapag malapit na ang powerhouse ng Yeftero Race sa lugar ng Elysium Hall, ay activate ang iyong supernatural na kasanayan. Ilayo ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa universo kung nasaan ang Elysium Hall. Hindi ko nais na ang labanan ay magsangkot ng mga inosenteng nabubuhay na nilalang. Walang problema. Ipaubaya mo na sa akin. Tumango si Quattro. Pagkatapos, nag-set up si James ng time formation. Sa pagbuo ng oras, nakaupo sina James at Cairo sa isang lotus na posisyon. Sinimulan ni James na turuan si Cairo ng mga landas. Kahit na ang agwat sa pagitan niya at ng kultibasyon ni Cairo ay napakalaki, ang huli ay pinakamagaling sa pag-unawa sa mga inscription. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang kaugnayan ng 5 elemento. Ipinagpatuloy niya ang pagbuo ng elemental inscriptions at elemental power. Paulit-ulit na ipinakita ni James ang mga ito upang matulungan ang Cairo na maunawaan at makabisado ang mga ito ng mas mabilis.
Sa tingin ko nakuha ko ito, sabi ni Cairo. Napahinto lang si James nang magsalita si Cairo. Nagsimulang maunawaan ni Cairo ang mga inscription ng iba pang apat na lahi. Noong una, madali lang. Di nagtagal, nahirapan siya. Humingi siya ng tulong kay James, at matiyagang ipinaliwanag sa kanya ni James ang mga bagay-bagay. Sa paliwanag ni James, mabilis na naintindihan ni Cairo ang mga inscription. Lumipas ang mga araw sa formation. Unti-unti, pinagkadalubhasaan ni Cairo ang mga primitive na inscription ng apat na lahi. Nilinang niya ang primitive na kapangyarihan ng apat na lahi. Ngayon, sinusubukan niyang pagsamahin ang elemental powers. Paulit-ulit siyang nabigo. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Pasensya ka na. Ang 5 elemento ay hindi magkatugma. Kapag nababalisa ka na at nabigo kang kontrolin ang mga kapangyarihan, hindi mo na sila mapagsasama. Sa kasalukuyan, umaasa ka lang sa iyong makapangyarihang cultivation para makontrol ng husto ang elemental powers. Hindi mo dapat gawin ito. Sa halip, kontrolin ang elemental powers mula sa kanilang mga ugat. Matyaga, paliwanag ni James. Sa ilalim ng paliwanag at patnubay ni James, dahan-daang pinagkadalubhasaan ni Cairo ang elemental powers. Nagawa niyang pagsamahin ang elemental powers. Isa siyang kababalaghan. Kailangan lang siyang gabayan ni James para maintindihan niya ang mga ito. Sa pagbuo ng oras, nakaupo si Cairo na nakakross ang mga paa. Lumabas ang elemental power sa kanyang katawan. Nagtipon sa kanyang harapan ang elemental powers, na bumubuo ng kakaibang elemental wheel. Ito ay ang elemental inversion James na ipinakita noon. Noong panahong iyon, nabuo ang elemental inversion sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga elemental na landas. Ngayon, nabuo ni Cairo ang elemental inversion gamit ang primitive elemental inscriptions. Napakalakas ng kapangyarihan. Naramdaman ni Cairo ang kapangyarihan ng pagsasanib ng elemental power sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang mabigla. Ipagpatuloy ang paglilinang. Subukan ang iyong makakaya upang masanay sa elemental powers. Lalabas ako at titingnan ko, sabi ni James. Sige. Tumango si Cairo. Tumayo si James at umalis sa time formation. Siya ay nagpakita sa pangunahing bulwagan ng Elysium Hall. Umupo si Quattro sa pangunahing upuan kasama ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig. Ang ginang ay si Jada ng lahing Medicios. Nang sumulpot si James ay mabilis na kumawala si Jada sa yakap ni Quattro. Nakatayo sa gilid, tinawag niya sa mahinang boses, James. Manamham. Tumango si James. Sa paglalakad, umupo siya sa tabi nila at nagtanong, may nangyari ba? Sumagot si Quattro, walang nangyari. Nang marinig na walang nangyari sa Elysium Hall, nakahinga ng maluwag si James. Sabay-sabay, gumamit siya ng inscription para makipag-ugnayan kay Shoro. Tanong niya, Shoro, kumusta ang sitwasyon sa Yeftero race ngayon? Aling powerhouse ang ipinadala ng Yeftero race sa Central Plain? Maya-maya'y narinig ang boses ni Shoro sa isip ni James. Ang alam ko lang ay nagpadala si Hakathra, ang pinuno ng Yeftero race, ng powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Hindi ko alam kung sino iyon at nasaan siya ngayon. Gayunpaman, ang powerhouse ng Yeftero race ay dapat na dumating na sa Central Plain sa ngayon. Nang makipag-ugnayan si James kay Shoro, lumitaw ang isang elder sa hangganan ng Central Plain of the Dark World. Mukhang matanda na ang matanda. Nakasuot siya ng berdeng damit, at puno ng kulubot ang kanyang mukha. Humakbang siya at pumasok sa Central Plain. Naramdaman niya ang espasyo ng Central Plain at namumuhi. Pagkatapos gumuho ang ancestral site, ang mga antas ng mga eroplano na nabuo ng mga enerhiya ay masyadong mababa. Hindi man lang ito may kukumpara sa mundo ng isang primitive na lahi. Ang matanda na pumasok sa Central Plain ay si Trevelyan. Si Trevelyan ay dating kababalaghan ng Yeftero race. Pinigilan niya ang isang panahon. Sa kanyang kapanahunan, lahat ng mga kababalaghan ng anumang lahi ay pinigilan niya. Siya ay may tiwala at mayabang. Hindi siya nagmamadali. Mabagal siyang sumulong. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay lumitaw siya sa universo kung saan naroon ang Elysium Hall ng Central Plain. Pumasok siya sa kalawakan. Isang hakbang pasulong, dumating siya sa pasukan ng Elysium Hall. Elysium Hall ba ito? Bulong niya.
Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang hakbang. Dekorasayon lang sa kanya ang pagkakabuo ng Elysium Hall. Ang kapangyarihan na kanyang ipinalabas ay sinira ang porma sayon. Nandito siya. Sa pangunahing bulwagan ng Elysium Hall, bumangon si Quattro. Naramdaman din ni James ang aura ng isang powerhouse. Pagkatapos, naramdaman niyang nasira ang pagkakabuo ng Elysium Hall. Napapanahon, nakipag-ugnayan siya kay Cairo, na nagmumuni-muni sa pag-iisa at itinuro, magtago sa dilim at huwag kumilos ng padalos-dalos. Humanap ng pagkakataon at bigyan ng kritikal na hit ang powerhouse ng Yeftero Race. Kahit na hindi mo siya mapatay sa isang suntok, kailangan mo siyang saktan ng husto at gawin siyang hindi lumaban. Naiintindihan ko, sagot ni Cairo. Pagkatapos, nawala si Quattro sa pangunahing bulwagan. Sa sumunod na segundo, humarap siya kay Trevelyan at hamarang sa daan. Dolly, nagtanong siya, nasa Elysium Hall ka. Sino ka ba? How dare you trespass Elysium Hall? Gusto mo na bang mamatay? Tapos, nagpakita rin si James. Pagtingin kay Trevelyan sa unahan, naramdaman ni James ang kanyang aura at sumimangot. Haha! Tumawa si Trevelyan. Inis kanya sina Quattro at James. Sa isang iglap, alam na niya ang kanilang cultivation rank. Ang kabuuang dakilang celestial rank at ang unang yugto ng banal na celestial rank. Dito ba namatay si Saint Yui? Kung namatay siya sa kamay ng isang buhay na nilalang sa unang yugto ng Holy Celestial Rank, karapat-dapat siyang mamatay, natatawang sabi ni Trevelyan. Akala niya ay makapangyarihan ang mga buhay na nilalang na nagbabantay sa Elysium Hall. Hindi niya inaasahan na ganito kaina ang kanilang paglilinang. Sino si James? Tumingin siya kina Quattro at James. Tumayo si James at sinabing, ako si James. Dapat kang maging isang powerhouse mula sa Yeftero Race. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Hindi mo deserve na malaman ang pangalan ko. Dahil ikaw si James, sumama ka sa akin. Ikaw naman, sumulyap si Trevelyan kay Quattro at sinabing, mamamatay ka. Pagkatapos, inatake niya si Quattro. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang misteryoso at sinaunang inscription. Ang inscription ay naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay sumugod patungo sa Quattro. Agad na natangay ang katawan ni Quattro mula sa pag-atake. Hindi mabilang na mga sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Dama po ang kanyang katawan sa pangunahing bulwagan ng Elysium Hall, na naging sanhi ng pagkabasag ng arkitektura. Sa sobrang kahirapan, umakyat si Quattro mula sa pagkawasak. Itinaas niya ang kamay para panasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Buhay ka pa pagkatapos matamaan. Medyo malakas ka. Kung bibigyan ka ng oras para lumago, maaari kang gumawa ng magagandang bagay sa Dark World. Nakalulungkot, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon, walang pakialam na sabi ni Trevelyan. Talagang malakas si Quattro. Nakuha niya ang atake ni Trevelyan. Gayunpaman, hindi inatake ni Trevelyan si Quattro ng buong lakas. Hindi niya akalain na mabubuhay pa si Quattro pagkatapos ng panibagong hampas. Nakatayo si James sa parehong lugar. Hindi siya gumalaw. Sa oras na ito, isang anino ang lumitaw sa likod ni Trevelyan. Sa sandaling lumitaw ang anino, na-activate niya ang elemental curses. Matapos magsama ang 5 elemento, isang nakakatakot na kapangyarihan ang ipinanganak. Nakatutok si Trevelyan kay Quattro. The moment he realized someone was behind him, huli na ang lahat. Ang kapangyarihan ni Cairo ay mabangis na damapo sa kanyang likod. Agad na bumukas ang kawalan, na naging sanhi ng paglabas ng spatial black hole. Nahulog si Trevelyan sa spatial black hole. Sa sandaling ito, muling sumalakay si Cairo. Naghilom na rin ang mga sugat ni Quattro. Lalong lumaki ang aura niya. Pinaganya niya ang elemental curses at elemental inversion. Sina Quattro at Cairo ay naglunsad ng mga pag-atake patungo sa spatial black hole. Maya-maya, huminto sila. Samantala, pumasok si Cairo sa spatial black hole at kinaladkad palabas ang nasugatan at naghihingalong Trevelyan. Pagkatapos, tinatakan niya ang huli. Nang hihinayang, sinabi ni Quattro, mas mahina ka kaysa sa inaasahan ko kahit na nasa quasi-bliss rank ka. Pagkatapos, ngumiti siya ng matamis kay James at sinabing, Dragon General,
Ano sa tingin mo ang acting ko? Kung hindi dahil sa pag-arte ko ang nakadistract sa kanya, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Cairo na matalo siya ng ganoon kadali. Ikaw. Ang kapangyarihan ni Trevelyan ay selyadong. Napahiga siya sa lupa ng mahina. Nang marinig niya ang mga salita ni Quattro, tumalsik siya ng dugo dahil sa galit. Mayroon kang malakas na pisikal na katawan, papuri ni Quattro. Nakakatakot ang pag-atake ko, ngunit hindi ka namatay. Sino kayo sa lupa? Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Trevelyan ng Yeftero race, malamig na sabi ni Trevelyan. Bitawan mo ako. Kung hindi, ang Yeftero race ay magpapatag sa Elysium Hall. Di ba ngayon ko lang sinabi sa'yo kung sino ako? Ako si James. Napangiti si James. Pagkatapos, tumingin siya kay Cairo at nagtanong, sigurado ba ang selyo? Siya ay nasa quasi-bliss rank. Kung masira niya ang selyo, magiging problema ito. Napangiti si Cairo at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang selyo ay pinalakas ng elemental curses. At saka, grabe ang sugat niya. Hindi niya masisira ang selyo. I-lock mo siya, utos ni James. Ikanaway ni Cairo ang kanyang kamay, at isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw. Ang puwang na gumuho ay naibalik, kasama ang Elysium Hall. Sa kabilang banda, hinayla ni Quattro si Trevelyan na parang patay na aso ang huli patungo sa kulungan ng Elysium Hall. Sa pangunahing bulwagan ng Elysium Hall, nagtipon sina James, Cairo, at Quattro. Nandoon din si Jada. Tanong ni Quattro, Dragon General, gusto mo bang kumilos laban sa Yeftero race ngayon? Nangako ako kay Jada na pupunta sa Yeftero race at iligtas ang kapatid niya. Kumaway si James at sinabing, hindi na kailangang magmadali. Ipakalat muna natin ang balita. Napangiti si Cairo at sinabing, malapit na, luluwag ang selyo sa katawan ni Trevelyan. Kapag na-control na niya ang telepathic inscription, ipapaalam niya sa Yeftero race ang nangyari rito. Oo. Nag-thumbs up si James kay Cairo at pinuri, mabilis kang matuto. Sa kabilang banda, kumunat ang noo ni Quattro at sinabing, paano kung hindi dumating ang Yeftero army? Sumagot si James, darating sila. Ang isang powerhouse sa quasi-bliss rank ay sapat na upang pamunuan ang Yeftero army dito upang iligtas siya. Kaya lang hindi ko alam kung ilang powerhouse ang i-deploy ng Yeftero race. Hindi ko alam kung hihilingin nila ang iba pang apat na lahi at primitive na karera na sumama sa Central Plain. Ngayon, ang tanging alalahanin ni James ay ang mga powerhouse ng Yeftero race ay hindi ilalabas. Sa halip, ang tatlong sinaunang lahi at primitive na lahi ng Dark World ay darating sa Central Plain. Dahil ang isang powerhouse ng Yeftero race sa quasi-bliss rank ay nakulong dito, ang Yeftero race ay tiyak na darating at ililigtas siya. Gayunpaman, posibleng hindi dumating ang Yeftero race at iligtas siya ng personal. Hintayin natin, mahinang sabi ni James. Wala nang paraan para umatras siya ngayon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya kay Kiana ng Supremacium. Diretso, itinuro ni James, maaari tayong kumilos laban sa ilang puwersa sa Central Plain. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng Tenebrae race. Oo naman, sagot ni Kiana. Pagkatapos, siya at ang mga powerhouse ng Supremacium ay naghanda para sa labanan. Ang unang istasyon ay Immortal Mountain. Nagtiwala si James kay Kiana. Sa kanyang kakayahan, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagharap sa mga puwersang ito ng Central Plain. Nang kumilos si Kiana, nagsimulang kumalas ang selyo sa katawan ni Trevelyan. Kahit na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang gamitin ang telepathic inscription. Kaagad, nakipag-ugnayan siya sa Yeftero race. Ang elder na responsable sa pagtanggap ng mga mensahe sa Yeftero race ay nakatanggap ng balita mula kay Trevelyan. Matapos malaman ang tungkol sa balita, nataranta ang matanda. Nagmamadali siyang pumunta sa main hall ng Yeftero race. Sir Hakathra, may nangyari. Pumasok ang matanda sa pangunahing bulwagan. Maraming powerhouses ng Yeftero race ang nagtipon sa main hall. Galit na galit, si Hakathra, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay nagsabi, bakit ka nagmamadali? Nasaan ang ugali mo? Nakatanggap ako ng balita mula kay Trevelyan. Inatake siya sa Elysium Hall ng Central Plain.
Nakulong na siya doon. Basang-basa sa pawis ang matanda. Alam niya kung gaano kalakas si Trevelyan. Si Trevelyan ay isang kababalaghan sa mga unang taon ng Yeftero race. Mula nang pumasok siya sa Quasi-Bliss rank, nagmumuni-muni na siya sa pag-iisa. Hindi siya naglakbay sa labas ng mundo. Ano? Nang marinig iyon, bumangon si Hakathra at sumigaw. Nasaan si Rune? Ibigay mo sa akin. Gusto kong tanungin ng personal si Sir Trevelyan. Iniunat ni Hakathra ang kanyang kamay. Kinuha ng matanda ang telepathic inscription. Sinubukan ni Hakathra na makipag-usap kay Trevelyan, ngunit hindi gumanti ang rune. Hindi niya maiwasang sumimangot. Umupo ulit siya. Sa mabigat na ekspresyon, sinabi niya, sabihin mo sa akin ang lahat ng sinabi ni Sir Trevelyan. Oo, hindi nag-aksaya ng oras ang matanda. Nakilala ko ang mga taong pumatay kay Saint Yui sa Elysium Hall ng Central Plain. Ang isa ay baboy. Ang kanyang paglilinang ay nasa unang yugto ng Holy Celestial Rank. Isa si James. Ang kanyang cultivation ay nasa Consummation Great Celestial Rank. Nang papatayin ko na sana ang baboy at ibalik si James sa Yeftero race, inatake ako. Nagdusa ako sa mga pinsala. Dahil sa aking kapabayaan, ang aking paglilinang ay nabuklod. Sinabi ng matanda ang lahat ng sinabi sa kanya ni Trevelyan. Matapos marinig iyon, nahulog sa malalim na pag-iisip si Hakathra. Maraming matatanda ng Yeftero race ang nagtipon sa pangunahing bulwagan. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag na hindi sila pumunta sa Central Plain. Maging si Trevelyan, isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank, ay nasugatan at nahuli. Kung pupunta sila sa Elysium Hall, mamamatay sila. Makipag-ugnayan sa iba pang tatlong sinaunang lahi. Sabihan mo silang pumunta dito sa lalong madaling panahon, utos ni Hakathra. Oo. Kaagad pumunta ang isang alagad upang makipag-ugnayan sa iba pang tatlong sinaunang lahi. Nang makipag-ugnayan ang Yeftero race sa Suunteli, Zoltrom, at Mevrai races, kumalat ang balita ng Trevelyan ng Yeftero race na nakulong sa Elysium Hall. Narinig mo ba? Si Trevelyan ng Yeftero race ay lumabas sa pag-iisa. Siya ba si Trevelyan, ang kababalaghan na pumipigil sa isang panahon? Tama. Siya yon. Narinig kong pumunta siya sa Elysium Hall ng Central Plain para imbestigahan ang pagkamatay ni Saint Yui. Tapos, nakulong siya sa Elysium Hall. Talaga? Nakakatakot ba ang Elysium Hall? May usap-usapan na nakapasok na si Trevelyan sa Quasi-Bliss rank. Kahit na ang isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank ay nakulong sa Elysium Hall. Ang Elysium Hall ay mas nakakatakot kaysa sa naisip ko. Sa ilalim ng kontrol ni James, kumalat ang balita sa buong Dark World. Hindi nagtagal, narinig ito ng Primevals of the Dark World. Nalaman ng mga Primeval na ito na ang isang powerhouse ng Yeftero race sa Quasi-Bliss rank, Trevelyan, ay nakulong sa Elysium Hall. Hiniling ni James sa Heavenly Secrets Pavilion na ipakalat ang balita dahil gusto niyang takutin ang Primevals. Ayaw niyang sumama sila sa labanan. Di nagtagal, ang Suunteli, Zoltrom, at Mevrai races ay lumitaw sa Yeftero race. Dumating ang mga pinuno ng Suunteli at Zoltrom races. Tulad ng para sa Mevrai race, pumunta si Yuvon bilang isang kinatawan. Nasaan ang leader ng Mevrai race? Bakit wala siya dito? Sa main hall ng Yeftero race, nagtanong si Hakathra. Sa pagharap sa kanyang tanong, tumayo si Yuvon at sinabing, malubhang nasugatan ang aking pinuno dahil sa kaguluhan sa karera. Kasalukuyan siyang nagmumuni-muni sa pag-iisa at hindi pa lumalabas. Ngayon, ako ang namamahala sa mga gawain ng Mevrai race. Ganun ba? Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Hakathra. Pilit na hinayla ng aura si Yuvon pataas sa langit. Kahit na naabot na ni Yuvon ang Holy Celestial Rank, wala siyang kapangyarihan laban kay Hakathra, ang pinuno ng Yeftero race. Alam ko ang relasyon ng lahi mo kay James. Bibigyan kita ng pagkakataon na sabihin sa akin ang totoo. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Nang makita ang eksenang ito, nanatiling tahimik ang mga pinuno ng Suunteli at Zoltrom races. Ano? Anong relasyon ang ibinabahagi ng aking lahi kay James? Sa sobrang kahirapan, sinabi ni Yuvon, wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo.
Sa malamig na boses, sinabi ni Hakathra, ang lahing Mevrai ay may isang prinsesa na nagngangalang Thea Mabins. Ang pangalan niya noon ay Thea Callahan. Siya ang partner ni James. Nung kinuha si Thea dati, ikaw ang nagsumbong. Ang bagay bang ito ay binalak ng lahing Mevrai at James para patayin si Saint Yui? 1-1 Hindi alam ang sinasabi mo. Inilagay si Yuvan sa mahirap na posisyon. Biglang sumigaw si Yuvan. Lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Sinusubukan mo pa bang tanggihan ito? Malamig na sinabi ni Hakathra, alam ng lahi ko ang lahat. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo akong patayin. Patuloy na pagtanggi ni Yuvan. Pilit na ginamit ni Hakathra ang Soul Search Art kay Yuvan. Nang pumasok ang isang makapangyarihang Zen sa kaluluwa ni Yuvan, isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Soul Search Art kay Yuvan, walang nakita si Hakathra na nauugnay kay James sa kaluluwa ni Yuvan. Actually, habang papunta si Yuvan sa Yeftero race, alam na niya ang sitwasyong kakaharapin ng Mevrai race. Bago dumating, inalis niya sa kanyang kaluluwa ang bawat alaalang nauugnay kay James at tinatakan ng alaala sa santuwaryo ng lahing Mevrai. Ngayon, kahit si Yuvan ay hindi alam ang lahat ng ito. Kaya, paano mahahanap ni Hakathra ang anumang bagay sa kanyang kaluluwa? Maaalala lamang ni Yuvan ang lahat ng ito kapag bumalik siya sa Mevrai race at ibalik ang mga soul sigil na tinatakan niya sa kanyang kaluluwa. Ibinaba ni Hakathra si Yuvan at sumimangot. Sabi niya, talaga bang hindi lumahok ang Mevrai race sa bagay na ito? Bumagsak si Yuvan sa lupa. Nang hihina, sinabi niya, ang aking lahi ay talagang walang kinalaman dito. Ngayon, hinahanap ng lahi ko ang kinaroroonan ng aming prinsesa. Kung alam ng Yeftero race kung nasaan siya, mangyaring sabihin sa amin. Hakathra ang Soul Search Art kay Yuvan, ngunit wala siyang mahanap. Sa ngayon, naniniwala siyang hindi sangkot ang Mevrai race sa bagay na ito. Kahit na ang Mevrai race ay nasangkot sa bagay na ito, si Yuvan ay hindi lumahok dito. Nakaupo sa pangunahing upuan, sinabi ni Hakathra, tiyak na narinig na ninyong lahat ang tungkol sa kamakailang balita. Si Saint Yui ng aking lahi ay namatay sa Elysium Hall ng Central Plain. Nagpadala ako ng isang elder sa Elysium Hall para imbestigahan ang bagay na ito. Gayunpaman, siya ay inatake. Ngayon, nakulong siya sa Elysium Hall. Tinawagan ko kayong lahat na magtipon dito dahil gusto kong lahat ng tatlo ninyong lahi ay magtalaga ng mga powerhouse sa Central Plain para iligtas ang elder ng aking sekta. Nang marinig iyon ng mga pinuno ng Suunteli at Zoltram races, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Ang pinuno ng Suunteli race ay tumayo at nagsabing, hindi ito laro ng bata. Kailangan nating magplano para sa mahabang panahon. At saka, walang powerhouse ang lahi ko sa quasi-bliss rank. Ang mga buhay na nilalang na umaatake kay Trevelyan ay dapat nasa quasi-bliss rank. Kung hindi kami magpapadala ng mga powerhouse sa quasi-bliss rank, hindi namin mailigtas si Trevelyan. Sinabi rin ng pinuno ng Zoltram, totoo yan. Pagkatapos ng nakaraang labanan, isang powerhouse ng Yeftero race ang naiwan. Sa tingin ko, dapat ayusin ng powerhouse na ito ang bagay na ito. Ang Suunteli at Zoltram races ay bahagi ng Ancient Four. Bagamat hindi sila may kukumpara sa Yeftero race, sila ay makapangyarihan. Lahat sila ay nabuhay ng mahabang buhay. Kaya, alam nila na si Theognostos, na sumuporta kay James, ay pinupuntirya ang Yeftero race. Ayaw nilang madamay sa bagay na ito. Kaya lang sobrang lakas ng Yeftero race. Kaya naman, kailangan nilang magpadala ng ilang powerhouse sa Elysium Hall ng Central Plain. May arrangement na ako. Hihilingin ko sa Grand Patriarch ng aking lahi na lumabas sa bundok. Magde-deploy din kami ng hukbo para patagin ang Elysium Hall. Ngumuso si Hakathra. Gusto kong makita kung ano ang mayroon si Theognostos. How dare paulit-ulit nilang i-provoke ang lahi ko. Ipagkalat kaagad ang balita. Ang lahat ng iyong mga karera ay magpapadala ng isang powerhouse upang lumahok sa labanan kasama ang aking lahi. We'll flatten the Central Plain and Elysium Hall, utos ni Hakathra. Ang Yeftero race ay hindi nagdulot ng anumang kaguluhan sa Dark World ng ilang sandali.
Kaya naman, ang mga buhay na nilalang ng Dark World ay naniniwala na ang Yeftero race ay Hamina. Gusto ni Hakathra na malaman ng mga lahi ng Dark World na ang Yeftero race pa rin ang pinuno ng Dark World. Walang sino man ang maaaring hamanin ang awtoridad ng Yeftero race. Naglabas ng utos si Hakathra. Hinihiling niya ang bawat primeval mula sa Dark World na magpadala ng powerhouse para lumahok sa labanan. Ang isang utos lamang ay kumakatawan sa awtoridad ng Yeftero race at ang kasalukuyang katayuan ng Yeftero race sa Dark World. Ang iba pang tatlong lahi ay hindi maaaring tanggihan ang utos ni Hakathra. Umalis si Hakathra sa main hall. Napakaraming bagay ang nasangkot sa usaping ito. Hindi niya kayang iligtas si Trevelyan ng mag-isa. Alam niyang nasa quasi bliss rank ang mga nabubuhay na nilalang na maaaring manakit at magtatak kay Trevelyan. Kaya, kailangan niyang humingi ng tulong sa Grand Patriarch, na nanatili sa Yeftero race. Sa panahon ng Dark Strife, ang Grand Patriarch ng Yeftero race ay nasa quasi bliss rank na. Para sa mga susunod na henerasyon ng Yeftero race, hindi siya pumunta sa Halcyon Road. Sa halip, nanatili siya sa Yeftero race at tinulungan ang Yeftero race na maging pinuno ng Ancient Four. Tinulungan niya ang Yeftero race na pamunuan ng Dark World. Hanggat nabubuhay pa siya, ang mga lahi ng Dark World ay kailangang makinig sa Yeftero race. Ang pangalan ng powerhouse na ito ay Naveen Yeftero. Si Naveen ay nagninilay-nilay sa pag-iisa sa santuwaryo ng Yeftero race. Lumitaw si Hakathra sa labas ng santuwaryo ng Yeftero race. Habang nakayuko, aniya, team ang kasalukuyang pinuno ng Yeftero race. Gusto kitang makita. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Malawak ang tuktok ng espiritual na bundok sa santuwaryo ng Yeftero race. Sa gitna, may nakaupong lalaki na naka-cross legs. Hindi kumikibo ang lalaki. Para siyang estatwa. Kasunod ng boses ni Hakathra, binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata. Natanggal ang alikabok sa kanyang katawan. Tumayo siya at nag-unat ng likod. Hindi naman mukhang matanda ang lalaki. Lumilitaw na siya ay nasa edad na 30. Nakasuot siya ng asul na damit. Mukha siyang elegante. Halika, sabi niya. Kasunod ng kanyang boses, lumitaw si Hakathra. Magalang na binati ni Hakathra, pagbati, Sir Naveen. Manamham. Tumango si Naveen. Pagtingin kay Hakathra, tinanong niya, may nangyari ba? Oo. Sa mabigat na ekspresyon, sinabi ni Hakathra kay Naveen ang lahat ng nangyari. Theognostos. Nang marinig ang lahat ng iyon, kumunat ang noo ni Naveen. Oo. Nagpadala si Theognostos ng isang tao na nagngangalang James upang labanan ang ating lahi. Nahuli na nila si Sir Trevelyan. Kaya, nag-ipon ako ng lakas ng loob na hilingin sa iyo na umalis sa bundok at pamunuan ang hukbo ng ating lahi sa Elysium Hall ng Central Plain. Mangyaring talunin ang Elysium Hall at iligtas si Sir Trevelyan. Sabi ni Naveen, maraming kaaway ang Yeftero race noon. Nagtataka ako kung aling powerhouse ang lumikha ng Theognostos. Gusto kong makita kung sino ang nagdudulot ng gulo. Lumabas ng bundok si Naveen. Ang balita ay kumalat sa buong Dark World sa pinakamaikling panahon na posible. Ang balita ay ipinakalat ng Yeftero race. Sa kasalukuyan, bumababa ang prestihiyo ng Yeftero race. Kaya naman, ang Yeftero race ay nagpakalat ng balita upang ipaalam sa mga karera mula sa Dark World na isang powerhouse ang namamahala pa rin sa Yeftero race. Narinig agad ni James ang tungkol sa balita ng Dark World. Sa pangunahing bulwagan ng Elysium Hall, maraming buhay na nilalang ang nagtipon. Sinabi ni James, si Kiana at ang mga nabubuhay na nilalang ng Supremacium ay nagpawi ng maraming puwersa sa Central Plain, ngunit ang lahing Tenebrae na sumusuporta sa mga puwersang ito ay hindi nagpakita. Ayon sa impormasyong ibinigay sa akin ng Heavenly Secrets Pavilion, isang Grand Patriarch ng Yeftero race ang lumabas sa bundok. Bukod pa rito, naglabas ng utos ang Yeftero race, na hinihiling sa lahat ng lahi na magpadala ng isang powerhouse. Plano nilang ibagsak ang Elysium Hall. Masayang sabi ni Quattro, ang galing. Pagdating nila, wala na tayo. Nakangiting sinabi ni Cairo, lahat ay nangyayari ayon sa plano ni James. Kapag nailabas na ng Grand Patriarch ng Yeftero race ang mga powerhouse ng Yeftero race at iba pang lahi mula sa Dark World,
sasalakayin natin ang punong tanggapan ng Yeftero race. Natuwa rin si Jada na nakatayo sa gilid. Mula nang ang kanyang kapatid na babae ay kinuha ng Yeftero race, gusto na niya itong iligtas. Gayunpaman, siya ay masyadong mahina. Hindi siya makakalaban sa Yeftero race. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong iligtas ang kanyang kapatid. Tinanong ni Quattro, paano natin haharapin si Trevelyan sa bilangguan? Dolly, James said, hindi natin siya pwedeng patayin sa ngayon. Isama natin siya. Kapag pumunta tayo sa Yeftero World at lumaban sa Yeftero race, papatayin natin siya. Pagkatapos, tahimik na umalis si James at ang iba pa sa Elysium Hall. Sumugod sila sa Yeftero World sa Dark World. Ngayon, hinihintay nila ang Yeftero race na lumitaw sa Central Plain. Kapag nakarating na ang Yeftero Army sa Central Plain, sasalakayin ni James ang punong tanggapan ng Yeftero race at lilipulin sila. Pagkatapos, ang madilim na mundo ay itatapon sa kaguluhan. Magbabago rin ang istruktura ng Dark World. Sa oras na iyon, itatama at pagsasamahin ni James ang mga eroplano. Tulad ng para sa madilim na mundo, kung ang Yeftero race ay lipulin, ang ibang mga lahi ay hindi makikisali sa mga gawain ng Central Plain. Si James, kasama sina Cairo, Quattro, Jada, at Kiana, ay nagmamadaling pumasok sa Dark World at ginamit ang Boundary Breaker ron. Sinubukan nilang maabot ang Yeftero World sa pinakamaikling panahon na posible. Hindi nagtagal, lumitaw si James sa Yeftero World. Nang marating niya ang Yeftero World, hindi pa umaalis ang Yeftero Army. Ang mga powerhouse ng mga karera ay lumalabas at nagtitipon pa rin sa Yeftero World, nagpaplanong ibagsak ang Elysium Hall ng Central Plain. In the Yeftero World ay isang pormasayon sa paligid ng isang espiritual na bundok. Kahit na ang Zen ng isang powerhouse ay hindi makapasok dito. Bago pumasok sa Yeftero World, binago ni James at ng iba pa ang kanilang mga aura at hitsura. Naghanap sila ng espiritual na bundok na pansamantalang manatili. Pagdating sa espiritual na bundok na ito, bumalik sila sa kanilang orihinal na anyo. Nasaan ang iyong mga katulong? Napatingin si Quattro kay James. Alam niyang nakahanap si James ng mga katulong, ngunit hindi niya alam kung sino ang mga ito. Matagal na silang naghalo sa Yeftero World. Kokan-taken ko sila ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, nakipag-ugnayan si James sa mga powerhouse na nakalusot sa Yeftero race. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang lalaki sa labas ng espiritual na bundok. Siya si Yared. Binuksan ni James ang pormasayon at pinapasok si Yared sa espiritual na bundok. Bago lumapit si Yared kay James at sa iba pa, sinabi niya, James, matagal na kitang hinihintay. Umupo. Napatingin si James kay Yared na naglalakad. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang upuan. Umupo si Yared. Tapos, nagpakita si Lemuel. Pagkaharap ni Lemuel, nagpakita rin ang pinuno ng lahing Mevrai. Hindi nagtagal, dumating sina Jurit Hebril, Selah Hebril, at 5 powerhouse sa tuktok ng Holy Celestial Rank. Nandito na ang lahat. Tinignan ni James ang mga taong naruroon at sinabihan, matagal ko nang pinaghandaan ang operasyong ito. Ito ay kailangang magtagumpay. Hindi ito mabibigo. Sana gamitin ninyong lahat ang inyong lakas para lumaban. Tumingin si Yared sa mga powerhouse na naruroon at binigyan si James ng thumbs up. Papuri niya, nakakamangha ka. Paano ka nakakita ng napakaraming powerhouse na tutulong sa iyo? Hindi mo ba sila ipapakilala? Tumango si James. Nakaturo kay Cairo, sinabi niya, ito si Cairo. Siya ay nasa tuktok ng Quasi-Bliss rank. Ito si Lemuel. Siya ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial rank, ngunit siya ay makapangyarihan. Siya ay kapantay ng isang powerhouse sa Consummation Holy Celestial rank. Ito si Quattro. Siya ay nasa unang yugto ng Holy Celestial rank, ngunit maaari niyang patayin si Saint Yui ng Yeftero race sa isang iglap. Ito si Talvalay, ang pinuno ng Mevrai race. Nasa pagitan siya ng Quasi-Bliss rank at Transcendental Bliss rank. Ito ay isang misteryoso at espesyal na ranggo. Ito ang pinuno ng mga Shadowers. Lahat sila ay mga powerhouse ng Shadowers. Ito si Yared. Siya ay nasa Quasi-Bliss rank. Isa-isa silang pinakilala ni James.
Nang malaman ang tungkol sa lakas ng mga powerhouse na ito, ang mga powerhouse na naruroon ay natigilan. Walang sinuman sa kanila ang umasa na makakahanap si James ng napakaraming katulong. Sa napakaraming powerhouses na natipon dito, ang Yeftero race ay mapapahamak sa pagkakataong ito. Tumingin si James kay Talvolay at nagtanong, "Kumusta ka kamakailan?" Alam ni Talvolay ang itinatanong ni James. Sagot niya, "Nakabisado ko na ang ilan sa mga algorithm. Hindi dapat magkaroon ng problema sa panahong ito." Nang marinig iyon, hindi na nagtanong pa si James. Dahil maraming mga powerhouse ang natipon sa isang lugar, syempre, isasagawa ang mga talakayan. Pinag-usapan nila ang mga landas habang pinagmamasdan ni James ang sitwasyon ng Yeftero race. Kasunod ng utos ng Yeftero race, mas maraming karera ang nagpadala ng mga powerhouse sa Yeftero world. Sa pangunahing bulwagan ng Yeftero race, si Naveen, ang Yeftero race's Grand Patriarch, ay nakaupo sa pangunahing upuan kasama si Hakathra sa tabi niya.